Kasi ang hinahanap natin yung magiging, very confident ka, yung iyong cognitive, yung knowledge level mo, mas naiintindihan mo yung card, kung paano tumatakbo, pati yung skills ng pagdadala ng tao. At dahil tayo, Dr. Alip, tumatanda na, isasama ko na yung sarili ko sa inyo. Sa tatanda tayo, Kasama natin, yung dalawang tatanda rin kayo. aabot din kayo. Darating din kayo dyan. Dapat kung mayroon po tayong opinion, marunong din tayong makinig. Siyempre po, kailangan natin i-acknowledge yung experience nila. Kasi po napagdaanan nila yan eh. So yung leadership, kailangan sa isang leader, hindi lang ikaw yung aangat. Pati yung mga nasa paligid mo, nasa komunidad mo, ay sabay-sabay kayong aangat. Magandang araw po. Ako po si Dr. Aris Alip. Welcome sa Kanayon, Usapang Buhay at Kabuhayan. Sa Cardemaray, naniniwala kami na ang pagpapaunlad ay hindi lamang nasusukat kung ano ang ating naaabot, kundi kung paano natin inihahanda ang susunod na hawak. Ang legacy ay hindi lamang na ipamamana, hinuhubog ito sa pamamagitan ng paggagabay, pagkatuto, at pamumuno. At ako naman po si Robbie Alampay ng Puma Podcast. Kaanib po kami ng Card MRI. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang legacy at leadership. Kung paano hinahanda ang susunod na henerasyon ng mga leader at kung paano nagsisimula ang pamumuno sa pagkatuto, pagtanggap ng responsibilidad at malasakit sa komunidad. At makakasama nga natin ngayon, dalawang management trainees ng Oo, Card ng MRI Card, mismo. Sila ang mga kumakatawan sa susunod na henerasyon ng mga leader, hindi lang ng Card MRI, pero yung mga susunod na henerasyon sa lahat po ng tinatrabaho natin, lahat ng mga negosyo, sinusubukan natin itatag at palaguhin. No? Kasama natin ngayon si Apple. Kaano-ano mo si Boyet? Sa tingin nyo po, Kasama po natin si Apple Diquito. Kung napanood niyo po yung isang episode natin, anak siya ni Boyet. No, na si Boyet, ang unang Kauna-unahang stop. account officer ng Card MRI. Pagkatapos ngayon si Apple, management trainee ngayon dito. So tama-tama sa pag-uusapan natin. At kasama rin natin si Hazel Mercado. Banggitin mo na ang magulang mo. Anak po ako ni Sir Roderick Mercado po. So, siya po ngayon ay president ng Bakawan. Okay. So siguro unang tanong ko kasi pinag-uusapan natin dito, leadership and legacy. Kayo ba ginusto nyo ba tong legacy na to? O napipilitan lang kayo? Baka naman tinulak lang kayo ng mga magulang nyo. Siyempre po, nung una po, yung idea po talaga na pagpasok sa card, siyempre po nagsimula siya sa encouragement po ng parent. Kasi nung una po, hindi ko naman alam na may ganung program po yung card. So, nung nasabi po siya sa akin, hindi ko po siya agad tinanggap. So, parang gusto ko mag-explore. Then, nung sa tingin ko po parang napagod na ako dun sa work, yun po parang tinanggap ko na po dun yung card, yung offer po na magtrabaho sa card. Nung una po, syempre yung purpose po talaga, bagong experience. Pero along the way, dun po makikita yung purpose niya. Kung yung offer po nandyan binigay na po agad siya. Pero yung reason po para magstay, dun mo po talaga siya makikita along the way. Ikaw, Apple. so pares po kami ni Hazel. Nung una, wala pa po talaga sa isipan kong pumasok sa Card MRI. Pero although, nung mula pagkabata, nakikita ko na yung dalawa kong magulang. Talagang sila ay dugot pawis nila sa Card MRI nila inalay. So, apparently, yung sinasabi nating legacy, natutunan ko yan throughout almost 2 years ko sa pagiging Card MRI management trainee. And ngayon, masasabi natin na gusto kong ipagpatuloy. Oo. Doc, itong dalawa, no, si Hazel tsaka si Apple, management trainee ng Card MRI. Una-una, talk to us about yung management training
ng card. Card MRI. Paano niyo po ba ginagawa? At saka siguro mahalagang tanong dito, para lang ba 'to sa mga anak ng mga empleyado niyo? Actually, hindi. May criteria talaga kami dyan. So sabi ko, gagawa ako ng programa. Ang programang ito ay management training program. Iba ang karakter nito eh. Ito, ako mismo magte-train. Ako mismo yung may mentor. Hindi sa ko sinasabing magaling ako, pero sabi ko, Pero magaling kayo. konti lang. hindi, hindi, yung sabi ko, gusto kong isalin yung experience ko. Tayo ay nasa negosyo ng poverty eradication. Kinakailangan pagdaanan ninyo yung mga naging struggle, yung mga naging hirap natin, para pagka nasubukan ninyo, ito rin yung way ko kung tatagal ka ba. Yung nga isang management trainee na nagsimula sa akin eh, naiinis kasi pinapagtitimpla ko ng kape. Nung una hindi niya maintindihan. After a while, nakita nila na yung pala ay may patutunguhan. That's part of humility. Kasi kung ikaw ay magtatrabaho ka guys sa card, kinakailangan meron kang humility. Alam mo at naiintindihan mo yung pinagsisimula ng mga staff, ganun mo, para mas pamamahalin mo. Tapos, yan ang una, no? Tapos, tinatambakan ko ng libro. Maraming libro yung mga yan, o yan. Yan ang inyong, pagkabasa nyo ng mga manual, baunin nyo yung mga libro, evening delights ninyo yan. O, pagka nakakatapos niyan, after 1 week or weekly, may mga report yan sa akin. Siguro nagsisisi na rin mga ito kasi kung ano nung pinapagawa ko. Pero binabasa ko yon. Seriously, tinitingnan ko. Kasi doon, every week, makikita mo yung yung findings nila, lumalalim ng lumalalim. Pati yung recommendation, gumaganda ng gumaganda. Ano po bang mga katangian ng leader na at the end of 18 months, kahit papaano naumpisahan nyo sila sa paghubog doon? Kasi ang hinahanap natin yung magiging very confident ka, yung iyong cognitive, yung knowledge level mo, mas naintindihan mo yung card, kung paano tumatakbo, pati yung skills ng pagdadala ng tao. Kasi yung pagdadala ng tao, mahalaga yun eh. So, kinakailangan maalam ka talagang mag-lead. Oh, Hazel, Apple, kayo, anong natutunan nyo so far, So ano po talaga, halimbawa po recently, kanadala po kami ni Boss sa Davao. So dun po talaga marami kang makikilala eh. Iba't iba po kasi yung members. Iba't iba po yung makikita mo pag nasa field ka. And pagdating naman po sa mga account officers, parang makikita mo po dun yung ano nila, pagpursige sa commitment po dun sa ginagawa nila. Kasi po sa pagsama po kasi namin sa kanila, nakikita po talaga namin na mahirap po talaga yung ginagawa nila. Apple, kahit pa sinabi ni Dr. Alip na siya mismo magte-train, di ba? Pero yung dahil nandun kayo sa field, I imagine, marami rin kayo napupulot dun mismo sa mga miyembro nyo. Opo, sir. So sa katunayan, talagang pumupunta po kami sa iba't ibang panig ng bansa. So kung saan kami i-assign ni Dr. Alip, pupuntahan namin yon. Then doon kami tutulog, kagaya na nasabi niya, sa staff house, kasama ng mga account officers, unit managers, at sa ibang empleyado. So, yun, mga natutunan po namin doon, yung bread and butter or yung operation ng card MRI, which is yung pagpapaloan, pagpunta sa centers. Pero ang pinaka-highlight po ng akin talaga natutunan doon is yung poverty is not just yung wala kang pera o kaya wala kang pang-enroll sa mga anak nyo. Ang poverty doon is yun yung kakulangan ng opportunity. So kaya nandito yung card MRI para magbigay ng opportunity at pag-asa sa mga miyembro. Hindi, dadagdagan ko lang yung tanong ko. Meron ba sa mga kasama nyo na parang ang bigat naman ng usapin yan, parang ayoko namang nasa konteksto ng kami ang magpapatuloy nito. Po, hindi nawawala sa isipan namin na talagang mabigat yung responsibility. Pero bilang management trainee, naniniwala kami po dun sa programa na kailangan maunawaan muna namin yung pundasyon or yung mission talaga ng card MRI. At mula po doon,
doon kami magsisimula kung ano yung tatahakin in the next 50 years, 100 years. Maganda yung sinabi niya pundasyon, ano, na hindi naman to binibigla na Hindi ito to na binibigla. lahat. At saka yan Como management trainee, sa programa din, hindi naman kaagad magmamanage ng buong card. Bibigyan mo muna ng opportunity makita niyan lahat bago dumating yung pagkakataon talagang may handa na sila, may kahandaan na. Pero hindi rin kayo nakakasigurado dahil baka mamaya mag-iba rin yung inyong timpla. So, Kaya marami nilang, yan. at maaari nilang dalhin to sa labas. At yun din ay isang maganda kasi sa akin, basta na-train sa card, lalo na yung mga ganito, ang tingin ko sa kanila parang apostoles. They will carry the mission, they will carry the values in eradicating poverty sa ibang pamamaraan at sa ibang institusyon. Kasama sa paghubog yung magkakamali, hahayaan yung magkamali itong mga Ako talagang pinababayaan kong magkamali. You will allow them to commit mistake because from that mistake, they will learn not to do it again. And if they learn, mas nagiging skillful kayo. Mas gumagaling lalo kayo. Ganun talaga ang ang paghubog ng isang liderato. Hindi naman kaagad perpekto tayo Kayo, bagong henerasyon, anong mga pagkakamali nyo? So, kami naman po sa new generation ngayon, hindi mo maiwasang magkamali. Lalo na, papasok kami sa isang industry, hindi namin alam. So, yung pagkakataon talagang magkakamali ka. Pero para sa amin, yung pagkakamali na yon is a good mistake. Dahil alam namin na may kumbaga magbibigay sa amin ng lessons, may papagalitan ka, pero magsisilbi yon sa aming motivation. Siguro po yung pagkakamali, normal naman po yan lalo na po pag bago pa lang. Siyempre po, mag-explore po kasi tayo So, through that experience po kasi, doon ka matututo. Parang, kung pag nadaanan mo na po siya, pag nagkamali ka na sa ganung bagay, hindi mo na siya uulitin ulit. May puwang din kayo para magbigay din kayo ng sarili nyong ideya. At saka paano nyo ipaglalaban yan? So, yung generation daw po kasi namin, kami yung opinionated Lalo na po ngayon, yung mga social media. Ang dali na pong mag-post, mag-share ng opinion. So, kailangan po may balance. Dapat kung mayroon po tayong opinion, marunong din tayong makinig. Siyempre po, kailangan natin i-acknowledge yung experience nila. Kasi po napagdaanan nila yan So, pag nakita po na kasi natin yung legacy nila, kung paano nila sinimulan, parang doon po marirealize na, ay, tama sila. Mas alam po nila yon. And yung, kailangan po, two-way communication siya. Kung marunong ka pong magbigay ng opinion, dapat marunong ka ring tumanggap ng opinion. So parang doon po tayo natututo. Doon po tayo nag-improve through accepting yung mga, syempre magkaiba na ng opinion, yung mga dati at yung ngayon. Hindi. Pero paano nga kung ikaw talaga yung mas nakakaalam? Kung alam mo sa puso mo na hindi, tama yung approach ko Paano nyo ipinaglalaban to? Well, sa amin naman po, kumbaga give and take yan to support yung sinabi ni Hazel. Makikinig kami sa sasabihin ng mga elder generation, and kapag napakinggan namin yon, sasabihin namin yung aming key takeaways. So more on intergenerational collaboration lamang to. So kung sa alam namin na kaming tama, ipaglalaban namin yan, pero dapat po may basihan kami. Opo, hindi po kami basta-basta magbibigay ng idea kung walang basihan. And syempre, dapat naka-align pa rin po yun sa direksyon na tinatahak ng organisasyon. Alam mo, gusto kong bigyan ng example itong dalawang ito, yung contribution na ginawa nila in a very short time. At ito rin siguro sa mga kanayon, sa mga miyembro natin, at saka dun sa iba't ibang mga institusyon, microfinance man o NGO o anumang company, kailangan yung leader din na nagme-mentor, bukas din ang kaisipan. Hindi pwedeng ikaw lang ang bida, ikaw lang ang nakakaalam. Tulad naman ni Hazel, tandaan mo yung yung last na findings mo sa EMPC. Sabi mo, boss, mas maganda kung i-automate natin ito. Kasi yung nagre-request yung mga reimbursement sa health, di ba? May mga health insurance sa mga staff Pagka nagre-reimburse, manual at ang dami. Tumatagal. So sabi niya, i-automate kaya natin. O kaya,
isisimulan nila yon, i-automate talaga nila doon. So, isang napakagandang ano yun magandang, kasi hindi ko alam yun Sa kanila galing yon. It gives them confidence na pwede pala mag-innovate, pwede pala natin gawin. Si Apple naman, tanda mo yung nung bumaba ka doon, nag-observe ka, 'di ba meron tayong ano ba tawag doon? Tablet. Oh, yung tablet, halos yung mga staff may kanya-kanya eh. Yung tablet kasi doon na inilalagay magkanong ipautang at doon na aaprubahan. Eh pagka nag-rego doon, nag-reshuffle, sabi niya, hindi ata umuubra yung kahit may technology tayo, may tablet, pero pag nag-rego doon, ang tagal pa rin bago makapag-release. Anong ginawa mo? Inayos mo yung 'di ba? Inayos mo yung process, yung flow. Yung napakalaking tulong. Management training ka pa lang noon. Ito, nagsisimula pa lang. So, ang laki ng nagiging efficient. So, sa madalit sabi, pinakikinabangan ko rin kaagad sila. Kahit pinapasweldo ko, kinukompute ko yung, ito yung May ROI nga kayo. Talagang kailangan sa isang i-extract mo yung kanilang nalalaman. Ito po, pinag-uusapan natin, legacy and leadership, at saka meron tayong episode, succession, no? Na talagang nakadikit naman sa usapan natin ngayon. Pero naubusan na po tayo ng oras. Tanong ko na lang sa inyong dalawa. Sa inyo po, Dr. Alip, ano po habilin ninyo sa mga kahenerasyon nyo? At saka yung mga nauna, yung mga founder, yung Founder mga unang syndrome. palago, ano pong payo nyo sa kanila when it comes to legacy and leadership? Tapos kayo naman, anong payo nyo sa mga kahenerasyon nyo? Kasi kahit anong mangyari, meron kayong sasambutin sa mundong to Whether it's that business or itong daigdig mismo, kayo rin Anong payo nyo naman sa kahenerasyon nyo? Kayo muna. Kami classic. Baby boomer talaga. Ang baby boomer kasi, yung mga aking mga kasama, kasi ito yung kalimitang, huwag namang tatampo yung iba, siguro naman hindi, yung may mga founder syndrome talaga, gusto natin talagang hawak na hawak natin. Pero yon dapat talagang, we should know when we have to let go. Dapat, pagka magle-let go ka, it has to be deliberate. Kinakailangan may programa ka na kagaya nung ginagawa ng card. Hindi ko naman sinasabi maganda ito, pero nakikita kong very effective. Meron kang management training program na dinadala mo yung mga trainee para maintindihan paano nagsimula, paano natin nagawa ito. At ang mahalaga dito, ano yung values? Ano yung history? Kasi yung history will always bring you to the present because you learn from the past so that you build the present. And the present will build your future. So you share the story, you share your values, you Values, share your vision. And through the internship program, yung mentorship, you also develop their skills and yung cognitive level nila. Mahalaga yon, yung creative thinking, and allow them to commit mistakes. Because this is where you give them the opportunity o oportunidad para matuto. O kayo, ano naman ang payo nyo sa mga kahenerasyon nyo? So sa mga kabataan na nanonood ngayon sa atin, Sir and Dr. Alip, so magiging payo lang natin sa mga kabataan, huwag magmadali sa mga bagay-bagay. Hubugin muna ang ating mga sarili. Nang sa ganun, kung oras na nila para mag-lead, ay ready na sila. So, ang leadership kasi is not all about position, but is all about service and delivery. So, yung leadership, kailangan sa isang leader, hindi lang ikaw yung aangat. Pati yung mga nasa paligid mo, nasa komunidad mo, ay sabay-sabay kayong aangat. Ayun ang isang katangian ng isang leader. Hihilahin mo sila paangat. So, sa mga kabataan dyan, kung kayo nag-aaral pa, mag-aral tayo. Kung may mga opportunity na alam nating makakapag-improve sa ating individual or career growth, i-grab natin yon. Huwag tayong matakot magkamali. Sa una po, nandyan yung kaba. Kasi syempre po, ang ganda na ng legacy Ang ganda po ko paano nagsimula, napalaki, and knowing po na ganito kalaki na yung card ngayon. Andun po talaga yung kaba. Pero kailangan pong maging committed ka dun sa purpose. Dapat maintindihan mo yung mission. Kasi dun po yung magsisimula Pag committed ka dun, tuloy-tuloy siya. And yung leadership po, hindi siya natatapos sa generation namin. Yung katulad po ng ginagawa ngayon na yung training po na nangyayari. Yung leadership hindi po dapat matapos sa amin.
hindi mo masasabing successful ka kung pagkatapos ng generation ko, wala na. Mapuputol na po yung mission. Matasabi pong successful yung leadership mo kung pagkatapos ko, tuloy-tuloy po siya. Ang mga kwentong narinig natin ngayon ay nagpapaalala na ang legacy hindi lang iniingatan. Ito ay patuloy na binubuo ng bawat bagong henerasyon na handang matuto at mamuno. Maraming salamat ulit, Apple, Hazel, and of course, as always, Dr. Alip, maraming salamat. Ako po, marami ako natutunan. Sa Kanayon, patuloy naming ibinabahagi ang kwento ng nagbibigay inspirasyon at praktikal na aral dahil ang bawat kwento, isang hakbang sa matatag na bukas. Kaya samahan ninyo kami sa mga susunod pang episodes ng Kanayon. Mag-subscribe na kayo sa official YouTube at Spotify ng Bente Production. Muli, ako si Dr. Aris Alip. At ako naman po si Robbie Alampay. Ito po ang Kanayon, usapang buhay at kabuhayan.